This is going to be about yung Pogo ban. Natapos na yung Yes. taon, so goodbye Philippines na yung Pogo. Pero Opo, tama po yan. earlier kasi you were quoted as saying, I remember yesterday, 1,000 pa yung hindi mahanap na paso. 11,000. Nga sir, I'd like to reconcile the numbers kasi I think as of last night, the figure we got from you is 1,000 yung pinaghahanap pa na mga foreign nationals who are part of POGOs na napasuna yung kanilang visa. Pero BI naman's number is 11,000. So we're trying to reconcile, sir, kung anong kaibahan ng dalawa or is there something else dun sa context? Opo, nagsimula po kasi yan dun sa 20,000 plus na nag-uuwian sa datos po yan ng Bureau of Immigration. Yes, sir. And yun nga, yung 11,000 po na yun po yung mga hindi pa po nagre-report sa kanila kasi po since nung October 15, nagkaroon po ng downgrading. Yung mga working visa po nila, binalik na po sa tourist visa. So, ibig sabihin po, 30 days or 60 days dapat nakaalis na po sila rito. So, yung hinahanap po na yung sinabi po ng Bureau of Immigration na 11,000, yan po marahil yung nasa listahan nila na hindi pa po nagre-report sa kanila. At na mga tourist na po ang status nito. So kung ito po ay makikita na nagtatrabaho o mahuli sila na gumagawa pa rin po ng mga small scale na mga POGO operation o kaya nagwo-work po sila without proper permit, working permit, sila po ay nagbabiolate ng immigration laws natin. Basically, sir, wanted to mga to ngayon. Tama ba? Opo, yan po pinaghahanap, pinagre-report actually yan ng Bureau of Immigration, sir, sa kanilang opisina. Yusek? Bago na tuloy yung Yusek, bago. Chinese Embassy. May coordination ba kayo Hello, sa Chinese sir? Embassy or Chinese government? Dahil more than 2 years ago, naglabas din yung Chinese government ng memo na yung mga POGO workers na hindi babalik sa China ay kakasuhan nila ng criminal cases. No? Ibig sabihin yung Chinese government medyo anti-POGO rin eh. Meron ba kayong coordination, any kind of coordination with the Chinese embassy? Maganda po yung coordination namin, Sir Ronald, ng Chinese Embassy. Actually, tama po yung sinabi ninyo na pag tayo po ay nagde-deport ng mga POGO workers na nahuli po natin nagtatrabaho sa mga POGO hubs, automatic po kinukulong muna nila yan at kailangan ipatunayan nila na sila ay biktima. Pero kadalasan po talaga, Sir Ronald, nakakulong po ngayon yung mga pinadeport po natin na mahigit 3,000 POGO workers. Yusek, bago nag-umpisa tong ban, sinabi niyo sa amin, naging micro na yung operations nag-break up na, nag-splinter yung malalaking POGOs at saka ang nagte-take over ngayon mga Pilipino na Kumusta yung niyo doon? Yung meron kayong mga operation, di ba? To neutralize yung ganong mga activities. Apo. Kumusta po 'yon? Tama po. Meron na po kaming pag-uusap na ginawa with Secretary John B. Crimolia ng DILG. At inaatasan niya na po yung kanyang mga local government officials, yung mga local government units, pati po yung mga police, na bantayan po kasi ito hong mga malalaking POGO na nahuli po natin at naipasara natin, talagang gumagawa pa po sila ng paraan na magkaroon pa rin po sila ng small scale POGO operation. At ang napipili po nilang puntahan ay ang mga resorts, yung mga gated subdivisions, yung mga condominiums. Nire-rent po nila minsan 6 months. Yung kausap ko pong local government officials sa Parting North, nire-rent po yung isang resort nila at ng 6 months at nang tinignan niya, sa baba nakita niya yung 2 truck na punong-puno po ng mga computers, mga cable at mga gamit pong pang-opisina. At nang tinanong niya kung ano yung itatayo, ang sabi daw call center daw. Which is malayong-malayo naman ho dun sa itsura ng mga dala-dala niya kasi hindi naman daw ho pang call center yung dating para sa kanya. Parang galing daw ho talaga sa POGO na minadaling sinaksak sa mga vans sa mga trucks. Yung micro-operator, may balita ba kayo na involved din ng local government? Kasi hindi lang naman si Alice Go yung yung nasabit sa ganyan, di ba?
Meron ba kayong Tama po. balita na ganon? Ma'am, ganito po kasi yan eh. Yung sa meeting po namin with the President, ang sabi niya is napaka-imposible na yan ay biglang uusbong sa inyong mga lugar, especially yung mga local government officials, na hindi nyo malalaman, especially sa barangay po. Tama naman po yun kasi ito pong pagtatayo ng mga POGO operations, kailangan po ng mga magpapasok ka ng mga computers, magpapasok ka ng mga tao, tapos yung presence po ng mga foreign nationals, kailangan obviously nagkakaroon po ng presence ng foreign nationals, tapos marami na pong tao na dumadating dun sa isang lugar na yun. So marami pong indicators, ma'am, na tinuro kami sa mga local government officials para po malaman nila na ang isang lugar po o ang isang bahay nag-i-sponsor po ng isang POGO operation activity. Yusek, ito ba mga gamit ng mga POGOs ay hawak nyo? Hindi nyo binibitawan? Dahil marami kasi nakaka-monitor ngayon sa black market na maraming binibenta ng mga POGO equipments, mga computers, mga cellphones, kahit mga lamesa. No, kaya ang tanong ko, yung mga nakumpiska nyo ba ay hawak nyo or yan ay sinoli nyo? Ganito po, yung mga subject po ng mga search warrants natin, hawak pa po yan ng mga searching units like CIDG, yung Anti-Cybercrime Group o kaya ng NBI. And yan pong mga, kung magpupunta po kayo sa Facebook, particularly sa marketplace po, at tapos itatype niyo po doon yung POGO pullout. Pag nag-type po kayo ng POGO pullouts, lalabas po doon yung mga tinitindang computers, mga cellphones, mga furnitures, Yes. minsan mga sasakyan. Dami. So, yun po tingin ko, Sir Ronald, yun po yung mga nagsara na ngayon madaling binebenta, madali ang binebenta yung mga properties po nila. Yusek, ano ulit yung yung search search. I-search niyo po, sir, sa sa marketplace po, sa Facebook, sir. Punta po kayo sa marketplace. And then i-type niyo po yung mga POGO pullouts. POGO pullouts talaga. Opo. Pero Advertise talaga siya. the sale is not naman illegal, no, per se. I mean, baka mamili ang Marami po Philippine kayo. Star. Baka mamakya ang Philippine Star. ito 500 pieces POGO Ano pullout kami, monitor, baka 1,300 per monitor. Oo. Baka matuto rin po kayo mag-operate ng online dyan. Opo. Pero Yusek, these things for sale, they're not necessarily illegal, I suppose, kasi they closed naman if these were legitimate POGOs that closed shop, pwede nag-fire sale sila. So it's not necessarily illegal. Opo, hindi naman po, tingin ko. Kasi yung mga binibenta lang naman po nila dyan, mga furnitures, and then yung mga computers, hindi ko lang alam kung may mga laman pang mga Well, mostly scamming, nakikita ko mga apps mga dyan. monitor mga computer monitors. Opo, tama po. 1,300 even pesos po each. Yes, ganun na po ang presyo. Minsan makakabili ka po ng 700 Kaya almost 2 months na po yan na ganyan na marami pong nagbebenta ng ganyan. Tsaka aircon. After po na, pati mga aircons, mga furnitures, nandyan po. Ang dami. Bibili po kasi si Ede. Yusek, ano ba ang estimate Ng nyo? POGO. Kano ba karami pa yung Ay, sir. natitira ng mga foreign POGO workers dito? Batay sa estimate ng PAOK. Sir, pakiulit po, sir. Nagputol-putol po. Nagchapi ka ba? Chapi ka? Batay sa estimates ng PAOK, gaano karami pang POGO workers, foreign POGO workers yung natitira sa Pilipinas? Ako sa tingin ko, baka kulang-kulang 20 pa po. Kasi yung nasa record po ng immigration, yan po yung nasa record po nila. Yung mga dati na po, kasi hindi pa po IGL ito, POGO pa ang tawag, may mga pumapasok na po dito. So that was 5 years ago pa po yun So yung sa record lang po, nung naging IGL na po, so yung tingin ko yung 11,000 po na yun nung IGL na, nung nagre-record na sila. But yung mga nauna po, tingin ko mas marami pa po yun So mga So 20,000? yun lang po ang tinitingnan namin. Tingin ko baka close po. Wow. Yusek, that's a lot of involved people. pa rin ba kayo dun sa you were pursuing, may parang sindikato, di ba, na nag-i-issue ng mga fake Philippine birth certificates. Kayo pa rin ba yung involved doon sa operation na yon? Saka ano na yung doon,
yung status ng investigation na yon? Actually, ma'am, ang OSG po, ang Solgen po natin is nakialam na rin po sa pag-iimbestiga, no? Naghahagilap na rin po sila kasi nakita po nila na libo-libo po yung yung mga pangalan po ng mga fake identities na lumabas diyan sa birth certificate po natin, Philippine birth certificate. So ang Solgen po pumasok na po para mag-imbestiga na rin po. Kasi ang sa amin po kasi ang iniimbestigahan lang po namin yung mga pangalan na lumulutang po doon sa mga investigasyon na nangyayari sa amin. Like yung grupo po ni Alice Go, yung grupo po ni Cassandra Leong, yung grupo po nila Tony Yang, yung mga kapatid po ni Michael Yang at yung mga kasamaan po niya. But yung iba po na lumabas na libo-libo po ang nakita natin, ang tumutulong po sa investigasyon namin diyan is yung Solgen na po. Paano, Yusek, anecdotally, marami dun sa mga middle level managers at mga heads ng mga pogo na yan, hindi na yan babalik sa China eh. Kaya sila yung nangangailangan talaga ng mga fake birth certificates na yan. Apo, tama po yun, Yan, Sir Ronald. yan yung Tama mga po yun. nakatira sa mga magagandang condominium dito sa Pilipinas. Hindi na yan babalik. Apo. Tama po yun, tama po yun. Tsaka namarkahan na po sila eh. Sir, dahil po sa coordination na ginawa natin sa China specifically, may mga namarkahan na po sila mga pangalan. Yung mga umalis po noong mga 4 years ago, 3 years ago, at hindi pa po bumabalik hanggang ngayon, may namarkahan na po nila yan. Ngayon, ang ginagawa po nila dyan, minsan po, kinakancel na po nila yung mga passports. So yung mga yan ho, talagang naghahanap na ho ng mga dokumento at gagawa po ng paraan na ma-legitimize through fraud identities o fake identities yung stay po nila rito para magka-dokumento po sila. So yan po yung mga sinasabi mo, Sir Ronald, na talagang wala nang balak umalis. Yusek, may update ba kayo dun sa case ni Alice Go? Alam na ba natin kung sino yung mga tumulong sa kanya para makaalis ng Pilipinas? Meron na ba tayong Alam ko po confirmed na kung paano sila nakalabas dito? Kasi marami pa rin hindi naniniwala. Ang alam ko po nag-iimbestiga dyan, ma'am, yung CIDG po, yung PNP, yung as to paano nakaalis si Alice Go, no? At kung sino, ma'am, yung kanyang mga kasabwat para siya ay matulungang mailabas po ng Pilipinas. Pero wala ba kayong effort na na hindi na yun maulit? Kasi parang kung totoo yung kwento niya, napakadaling umalis ng Pilipinas yung mga fugitive, Sumakay ka lang na yate dyan sa Manila Yacht Club, pwede ka na palang makalabas. Meron bang effort within the government para ma-plug yung mga loopholes na yan, para hindi basta-basta napaka-porous ng mga natin, border natin? Tama po, ma'am. Actually, sa record po natin, sa mga ports natin, ang nasa record lang po yata natin for the whole Philippines, nasa 300 plus lang po yung ports natin. Pero yung sa latest po na survey na ginagawa po namin, sobra-sobra po eh. Sa isang probinsya lang po, nasa 300 na yung mga private ports na ginawa eh. So yun ho, doon pa lang, makikita nyo sa isang probinsya nasa 300 na, hindi po nakarehistro yun. So ibig sabihin, kahit sino po pwedeng pumasok doon. Pwedeng maglabas at pwedeng pumasok. 300 per province. Marami-rami yun, Eda. Private ports. Ang dali-daling umalis ng Pilipinas. I have 7,000 islands. Related sa tanong ni Ami, Yusek, may information na ba kayo paano nakalabas si Harry Roque sa bansa? Yan na nga, yung di ba mga ganyan, paano? Ang immigration naman po, sir, ang nag-iimbestiga diyan, sir. Apo. Actually, sir, we Dati, talked to Yusek, nabanggit nyo na yung PAOK ay ina-explore yung mga cases na pwedeng isampa kay Harry Roque. Ano na nangyari doon sa ganung klaseng exploration? Sir, marami na po tayong naisampang kaso, even qualified trafficking, no bail po yun, sir, laban kay Harry Roque, kay dating Secretary Harry Roque.
At bukod po doon, may mga iba-iba pang kaso na ipinail sa kanya. Ang iba't ibang agencies like yung AMLAC, alam ko may pa-file din pong kaso sa kanya. At yung ibang agencies po. Yusek, FYI lang, kasi I think it was a week ago, nakausap namin si immigration spokesperson, si Ma'am Dana Sandoval. Immigration po. We asked specifically about the case of Harry Roque kasi earlier last month, ang sabi ng Immigration Commissioner, they're looking at filing charges of illegal departure from the Philippines si Harry kasi wala siyang record of having left legally. Opo. But when you talk to Dana Sandoval a week or two ago, sabi niya, upon study by their legal department, parang walang Philippine law that specifically prohibits a Filipino from leaving the country via the legal route. In other words, wala silang mahanap na batas na maisampa sa kanya specific to wala kang record na pag-alis. Opo. So, mukhang blanco sila doon ngayon. Ganun pala yun. Sabi nga niya, mukhang kailangang amyendan daw yung batas para magkaroon ng ngipin pagdating doon sa mga taong labas-masok na bansa. So they have nothing daw in terms of a case that they can file as far as his leaving the country is concerned. Baka Ed, isang takot ni Harry Roque, yung nabanggit ni Yusek, na qualified human trafficking, yung possible na isasampa na kaso ng AMLA, etc. Dahil yung mga kaso na yun, seryoso eh. Mukhang non-bailable yung kwanto eh. Hindi ko sure pero baka Tama po, non-bailable. sir. Yeah, Mga certainly. non-bailable po yun, sir. Mga non-bailable Certainly. po. Pero kasi yun nga if a case can be made for his illegal departure, mas madali yun eh. Kasi nakaalis ng walang pero wala eh. Not even that can be made eh. It's more complicated to go to the other violations of law na trafficking. Mas komplikado, mas mahirap patunayan yan versus yung illegal departure. But anyway, FYI lang sir, yun ang usapan namin with the BI noon. Subukan may problema sila doon sa kasong yun. Opo. Tatanong ko na rin po sa mga prosecutors natin kung as to nagkaroon po ba ng immigration violation itong si dating Secretary Harry Roque. Opo. Anyway sir, mga bok, maggagap muna tayo. Maraming salamat sir. Si Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission.